Pag sinabi po na lutong Kapampangan, talaga pinagmamalaki ko po ang Kapampangan kasi the best magluto yan. Ako, experience lang, din naman ako nag-ano ng cooking eh. Basta hilig mo lang. Pagka yung Kapampangan nagtimpla, lalo na kung lutong matong na una, ay the best ang Kapampangan. Madaling makarelate sa pagkain. Saka yung mga Kapampangan, karamihan maselan sa kalinisan. Malinis ang mga Kapampangan, hindi sa laborara, lalo na sa pagkain. Ito. Halos lahat ng Kapampangan. Lutong Kapampangan, alam niyo naman, pag lutong Kapampangan talaga, di pwedeng sakto lang, laging malasa siya, masarap. Lutong Kapampangan, matimpla talaga. Galante sa sa sahog o sa ingredients. Batsa-batsa kasi nagumpisa siya sa pa sa 1 kilo, 2 kilo hanggang sa span of 30 years plus. Dumadami yung ulam, naging maliit na planggana. Tapos yung medyo mas malaki pang konti hanggang dun sa naging batsa na talaga siya. Kasi hindi na kasya yung ulam, hindi na magkasya. Kaya yung naisip ni Mother, ilalagay na sa batsa para hindi siya laging nagsasalo na nag-refill ng ng ulam. Nilagay na lang sa isang lalagyan na batsa talaga yung panlaba. Ang niluluto po namin sa araw-araw, yung timbang po niya ay nasa 350 plus a day. Maghapon po yun, naubos siya. Mag-start po kami ng mga 7 o'clock hanggang 4 o'clock. Ubos siya, lalo na pag maganda yung panahon. Halos lahat, wala naman natitira dyan. Nagkukulang siya. Kahit pumunta kayo ng hapon dyan, wala kayo makikita. Pero pinaka-bestseller namin yung beef at saka yung sisig. Marami yung pag niluluto. Gustong-gusto nila yung sisig at beef. Saka yung mga hamonado namin, yung mga kaldereta, kasi quality yung tinitinda namin, hindi mataba. May mga regular siyang niluluto, may alternate. Pero yung bestseller, araw-araw yan, hanapin. Araw-araw, 2 klaseng baka yung niluluto niya na nakabatya. Tsaka yung mga chicken namin, kahit basta galing sa amin, walang natitira dyan. Tsaka nagkikita kasi nila, maselang kami sa kalinisan. Lalo na yun, importante yun. Pakyawan kasi yung binibili namin, yung talagang good. Hindi kami bumibili ng mga ano-ano lang. Araw-araw yan, fresh ang kinakain nila. Tsaka sa manok, hindi kami gumagamit ng imported. Local talaga ang chicken na. Affordable na, malinis pa, tapos yung lata, satisfied sila. Lahat ng tinda namin dito affordable. Kasi nga, sabi ko nga sa anak ko, dapat yung kaya ng mga customer at tapos satisfied sila sa kinakain nila. Sabi ko. Ako si Emilia Guarin, may-ari ng Batsa-Batsang Ulam dito sa Angeles. Nag-start po ito, lang siya, mga planggana, 2 ulam na maliit na planggana. Nasisira pa kasi marami ako kalaban na malalaki. Pero pinagtyagaan ko kasi nga gusto ko nang may hanap buhay. Tapos yun, unti-unti, hindi naman na ganun kadali. Kahit na, inalakasan ko pa ng loob ko, tuloy-tuloy kahit na may natatap. Hanggang may magta-try, siyempre malalaki kasi mga kompetensya ko doon, talagang marami sila. Tapos yun, nung try nila, nagustuhan nila, yun, nagtuloy-tuloy na nun. Na hindi ko na napapansin, lumalaki pala siya. Kung nakatapos ng pag-aaral mga anak ko, kasi ako lang mag-isa nun, tsaka workers na isa, tinulungan na nila ako kasi nakita nila na biglang nagbo-boom talaga. Iba-ibang tao na pumunta sa amin. Nagpaturo yung anak ko na magluto, yung panganay, kasi mahilig yun ng pagkain. Yung tinuruan ko. Hanggang makatapos na sila nang nagmamanage kasi nga, tumatanda na ako. Sa pagmamanage nila, mas magaling pa sila sa akin.
Ay, hindi man sinasadya yun eh. Kasi nung bigla siyang lumakas, nagluluto ako, nagkukulang. Yung palanggana lang. Tapos ginawa akong 2 palanggana. Magkulang pa rin. Ginawa ko ng 3 palanggana. Yung 1 putay lang yun na. 1 putay lang, 3 palanggana nun. Eh, ang sikip ng lugar namin, ano kaya ang gagawin ko, kako? Eh, siya po naman na nakita ko yung bagong bili kong pelangganang panlaba. Kanya lang yung stainless. Basta na lang, binuhos ko ron, nilinis ko, pinuskus. Binus ko, kasya pala itong 3 pelangganang puno, sabi ko. Saktong 1 batsa siya. Ayun, nung araw din na yun, pumunta ako sa market. Ayun, bumili ako maraming ka-size nun. Doon nag-start. Hindi sinasadya. Alam mo naman ang lutong matuwa, lutong Kapampangan na nakikita ko sa nanay ko. Magaling kasing magluto ang nanay ko, tsaka masarap siya magluto. Eh, habang nagluluto siya, tinitingnan ko siya kung ano yung nilalagay niya. Tapos hanggang sinubok kong magluto, siyempre, nagsarili na ako, may asawa na. Doon ako nagluto ng pansariling ulam namin. Ayun, dahil nakikita ko naman na napakasarap magluto ng nanay ko. Ginaya ko yung mga ginagawa niya. Hanggang nagbukas na ako ng maliit na tinitinda ko sa harap ng tindahan namin. Kasi sari-sari store lang dati yun na maliit. Yun, ako na yung 1 pelangganitang maliit. Tapos, niluluto ko. Titikman ko kay nanay ko kung tama. Sabi niya, tama. Yun, doon nag-start. Kasi lumaki akong sobrang mahirap eh. Kaya alam ko yung kung paano damdamin ng mga katulad ko dati. Ang naitulong nila ng business namin, pinapag-aral ko yung 2 kong anak, yung 2 kong kapatid, yan mga professional na. Kanya yun, napatapos ko sila sa pagsisilap ko. Kasi ako hindi naman, kanya padiskarte lang ako. Para bang pangarap ko noon yan. Na kanya sabi ko sa kanila, pagbutihin nila. Naabot naman nilang nais niya. Sir Wender, 1.5 po. 45. Yes po. Yung mga anak ko, friends ko, pamilya ko. Kasi nga namulat ako sa hirap. Ayaw kong ganun din ang mangyari sa kanila. Kaya napakaswerte nila kasi nga talagang ko yung kabuhayan namin. Wala na silang tatay. Kanya, ang ginawa ko, puro na lang trabaho. Hanggang di ko alam lumaki. Di ko yan talaga napansin kasi puro trabaho. Ngayon hindi na, pinapahinga na nila ako sa cashier na lang. Nagka-cashier ako dito ng umaga. Tapos pag nandun na yung ulam na iba, doon naman ako. Kasi wala naman akong ipapamana kundi yung business, sabi ko. Kahit nakatapos kayo, iba pa rin ang sarili business. Mahal na nilang business nila. Sila na lang nagkukusan, sa bahay na lang ako. Ayaw na nila ako magtrabaho. Kailangan talaga pag ganyan ang business mo, alam mo yung kulay yung namang tao. Kung hindi naman kailangan, huwag kang magtaas. Kahit na hindi naman sobrang malaki, magtiyaga ka. Kung wala ka naman na binabayaran na kung ano na. Basta na yung mga expenses mo, okay na yun. Ako mo, kilala na siya, taasan mo. Kasi nga, kanya pumupunta dito mga tao na yan. Affordable nga, tapos okay yung pagkain, malinis pa, diba? Sabi ko sa kanila, yun ang panatilihin niya. Sa mga gustong pumunta po dito sa amin, masubukan yung luto namin pagkain, pumunta po kayo dito sa Angeles City, Santa Teresita. Tapos may branch po kami rito sa Sabas, Malabañas. Malapit lang po siya. Pwede po kayong sumubok para malaman nyo kung okay para sa inyong lasa.
Mga kabalen, oo. Yan yung tatanan kayo ng batsa-batsa, kinita mo mangan. Mga kabalen, yan ba't na kayo kaya ni? Para subo ko yun nung yan ko, pamiyakapunta kayo ng batsa-batsa.